dun sa ating mga kaso ng ating monkeypox. At alam naman po natin na nagumpisa na yung pasok ng ating mga estudyante. So po pwedeng ito ay kumalat pa. No? So para maging aware na lang po yung ating mga kababayan dito sa ating mga kaso ng monkeypox. No? Sa kasalukuyan po ay meron tayong total confirmed cases na 5. Pero dito sa 5 na ito, 4 ay fully recovered na po. At meron na lang po tayong isang active case. Ganun pa man, meron pa rin tayong suspected cases na 4 na kung saan ay hinihintay po natin yung confirmatory test na lumabas. So sa kasalukuyan po, meron na tayong 4 na barangay na affected, pero dito naman po sa mga barangay na ito ay wala naman po tayong nakikitang pagkalat pa nung mga o nahawa doon sa mga ating naging confirmed cases at saka sa ating mga suspected cases ng monkeypox. So ganun din po na nais ko na rin pong banggitin yung ating kaso ng dengue. So pumapasok na naman po tayo sa panahon ng tag-ulan. So andito na naman po muli yung mga lamok na nagiging sanhi ng ating mga dengue cases. No? So, kumpara po natin yung taon ng 2024, tayo po ay tumaas ng almost 5 times. No? Meron na po tayong total na 427 cases mula January 1 to June 17, 2025. So, dito sa Cabanatuan, meron po tayong 78 barangays na merong recorded cases, dengue cases. So sana po ang ating mga barangay captains, ang ating mga barangay officials at ang ating mga kababayan mismo sa bawat barangay ay panatilihin pong malinis ang ating mga kapaligiran at yung pong pinamumugaran at pinamamahayan po ng ating mga kitikiti, ng ating mga dengue lamok ay sana po ay ito'y malinis nila. Yung mga nananatiling mga bote dyan o mga timba-timba o mga kung saan pwedeng yung may mga gulong pa rin na nilalagay sa kanilang kapaligiran, sana po itapon nyo yung mga bagay na ito na po pwedeng pamahayan at panatilian ng ating mga kitikiti. No po? So tuloy pa rin po sana yung ating paglilinis, yung tinatawag nating 4 o'clock habit, na panatilihin yung kalinisan ng ating mga kapaligiran. At syempre sa ating mga estudyante, proteksyonan po ang ating mga estudyante sa pamamagitan ng paglalagay ng mga mosquito repellent, ng mga lotion na kung saan hindi malapitan ng ating mga anak na mga dengue lamok na ito. At yung ating mga eskwelahan, alam ko may mga schedule na rin ng ating mga pag-fogging dyan para yung mga lamok na ito ay mapuksa natin at mapatay. So, sa mga pangbakas natin mga may nagsasabi lang sa nagtataka raw sila sa Cabanatuan ng eskwelahan na nakapagpagawa tayo. Yun po yung sinisira sa amin na yung real property tax daw mataas dito sa Cabanatuan. Yun po ginagamit talaga. Yung paulit na lang po ito. Pag nagbayad kayo ng 10,000 sa real property tax nyo, 4,400 ang pumupunta sa pagpapagawa po ng eskwelahan. Kaya nga minamadali natin para pag natapos yung mga eskwelahan, meron na sana kayong bus, meron yung mga anak po nyo ay merong mga uniforme, ang mga teacher po may uniforme, ang lahat po ng mga teaching, mga teaching tools, kasama ang lahat ng mga bagay-bagay ay lahat ng computer ay nandun yun sa Special Education Fund. So, pagka nililin lang kayo na mataas ang bis sa Cabanatuan, hindi po mataas ang bis sa Cabanatuan. Tulong po nyo yan, hindi ho hindi ho para sa amin yan. Para sa anak nyo, sa apo nyo.
So, yun po ang katotohanan eh. So, dito naman isa, gusto pang sumama sa Kongreso. Tingnan po natin yung inyong kakayanan. At ako naman po, pagka marunong po kayo, pwede naman po kayo sumama sa Kongreso. Sa City Hall ito, ewan ko ba rito sa isang taong ito, hindi ko nakita ng eleksyon, may hiling ngayon. Ayoko namang magpahiya ng tao. Ayaw naman pumunta. Text lang. Oh, baby. Hirap. Sa City Hospital po, may tanong, naririnig po nila, kumisan daw po ay bakit daw nagpapabayad ng City Hospital? Meron po tayong bagong ano lang po ngayon at medyo kinapos po ng ating supplies po ng mga sa laboratorio. Pero ito po POJ ay less than 500 po. Meron pong 50% discount. So usually po nasa 200 lang po ibabayaran. Yun lang naman po ang kanilang 200 pesos lang. Apo. Nagreklamo pa. Oh, baby. So binigyan po natin ng basta po 500, meron pa po yung 50% discount. So usually po 250 lang po yung babayaran sa ospital. Pangdagdag lang po sa ating mga supplies na binibili dahil naubusan po tayo ng supplies so far sa ngayon. Pero ito ay sa laboratory. Oo, mga supplies na ginagamit. So sa laboratory lamang po ito. Usually yun lang naman po yung Pero yung serbisyo sa iba, wala naman. wala po. Wala pong bayad ng doktor. So wala naman pong yung mga serbisyo. So wala po. Tapos yung mga ibang gamot naman po, meron din po tayong scarcity po ng supplies ngayon ng mga anti-tetanus. So medyo konti lang din po ang supplies ng hospital niyan dahil kukonti lang din po ang nakukuha sa market. Dahil meron po talagang shortage din. Even po sa mga anti-rabies nagkaroon din. Yes, opo. Yun din po ang sitwasyon natin sa City Health Office na kung saan nagkakaroon din po ng shortage sa mga anti-rabies natin. Pero pakiusap pa rin po natin sa ating mga kababayan, no? Ang importante po dito ay maproteksyonan natin yung ating sarili at ganun din yung ating mga alagang hayop. No? So mapusa man yan, mapaaso man yan, meron po tayong libreng bakuna para sa kanila. Ito po ay ginagawa sa ating City Veterinary Office at open po sila Monday to Friday, 8 to 5. Dalhin nyo lamang po yung inyong mga alagang hayop doon upang mabakunahan, upang yung sarili po natin mismo ay maproteksyonan din laban sa rabies.